Naranasan mo na bang makaranas ng pagtatalo na tila habang mas sinusubukan mong ipaliwanag, mas kaunti ang naririnig mo, naputol ang ibang tao, itinaas ang kanyang tinig, at sa huli ay naiwan ka sa mapait na pakiramdam na nawala ka, kahit alam mong tama ka. Sa katunayan, ang pagsigaw ay hindi nagdudulot ng tagumpay. Sa kabaligtaran, napapagod ka lang nito, ninanakaw ang iyong enerhiya at inilalagay ka pa sa parehong antas ng taong nagsisikap na pukawin ka. Ngunit may isang lihim na alam ng mga dakilang Stoic Masters sa loob ng maraming siglo. Ang katahimikan ay ang pinakamatalim na sandata na maaari mong gamitin. Ang isang tumpak na parirala na sinabi sa tamang panahon ay maaring patahimikin kahit ang pinakamayabang na mga kalaban. Hindi na kailangang mag-alala, hindi na kailangang sumigaw. Yung kailangan lang ay katalinuhan, pagpipigil sa sarili at ang posisyon ng mga taong hindi tumatanggap na kinaladkad sa kaguluhan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 makapangyarihang sagot na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa anumang talakayan. Ang mga ito ay mga parirala na hindi lamang magpapasara sa bibig ng mga taong sumusubok na walang respeto sa iyo, ngunit ipapakita rin ito sa lahat ng tao sa paligid mo na alam mo kung paano ipilit ang iyong sarili nang hindi nawawala ang iyong katahimikan. Hindi ito teorya, ang mga ito ay mga praktikal na tool na maaari mong simulan ang paggamit sa iyong susunod na pagpupulong sa trabaho, sa isang pag-uusap sa pamilya o kahit na sa isang mainit na debate sa isang tao na nais lamang manalo sa pamamagitan ng pagsigaw. At narito ang isang babala. Ang pangatlong tugon ay napaka-epektibo na maaari nitong disarman kahit na ang pinakabihasang manipulator. Sa makatuwid, inirekomenda ko na manatili ka hanggang sa katapusan. Simula na ngayon, hindi ka na mag-iiwan ng argumento na parang natalo. Alis yan ang may paggalang, autoridad at katahimikan. Ang katahimikan sa kabilang panig, hindi sa iyo. Kung gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman at nais mong malaman kung paano gamitin ang karunungan ng Stoic upang magkaroon ng higit na katatagan, balanse at presensya sa anumang sitwasyon, samantalahin ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel. Sa ganong paraan, hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga paparating na video at patuloy na lumago kasama ko sa landas na ito ng pag-aayos ng sarili. Minsan nakikipagtalo tayo sa pag-iisip na kailangan nating manalo sa mahabang argumento, pagsubok at kahit kaunting lakas sa ating tinig. Ngunit sa katunayan, kung ano ang nagpapatahimik sa isang silid ay hindi ang pinakamalakas na tono, ito ang pinakatumpak na parirala. Napapansin mo ba kung paano ang ilang mga tao ay maaaring mag-disarm ng iba sa pamamagitan lamang ng isang simpleng sagot na sinabi ng mahinahon, nang walang pagmamalabis na pagmamalabis? Halos parang ginagamit nila ang katalinuhan bilang espada at katahimikan bilang kalasag. Ang kasanayan na ito ay hindi isang regalo, ito ay pagsasanay. Ipinakita na ng mga pilosopong Stoic na hindi sulit na mawala sa init ng damdamin. Halimbawa, sinabi ni Marcus Aurelius na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagpapanatili ng kontrol sa sarili, hindi sa iba. At kapag inilalapat natin ito sa ating mga pag-uusap, napagtanto natin ang isang bagay na mahiwagang, ang mga taong sumusubok na pukawin tayo ay nawawalan ng lakas dahil hindi sila nakakahanap ng paglaban. Walang laman ang talakayan. Isipin ang isang pagpupulong kung saan ang isang tao ay nagsisikap na makagambala sa iyo sa lahat ng oras. Sa halip na itaas ang iyong tinig, binibigkas mo ang isang matalino, direktang pangungusap at nagbabago ang buong kapaligiran. Ang katahimikan na sumusunod ay hindi kakulangan sa ginhawa, ito ay paggalang. Alam ng mga tao na hindi mo kailangan ng pagiging agresibo upang ipilit ang iyong sarili. At lumilikha ito ng isang aura ng autoridad na mas malaki kaysa sa anumang emosyonal na pagsabog. Ang punto ay ang mga matalinong parirala ay gumagana tulad ng mga susi.
Binubuksan nila ang pinto ng paggalang nang hindi mo kailangang sirain ang pader ng talakayan. At hindi tulad ng mga agresibong tugon, hindi sila nagiiwan ng mga peklat, nagpapakita lamang sila ng katatagan. Ito may diisyo bagay na maaring matutunan, ensayado at gamitin hanggang sa ito ay maging natural. Ito ay tulad ng pagdadala ng isang tahimik na arsenal na hindi inaasahan ng sinuman. Ngunit iginagalang ng lahat kapag lumitaw ito. Sa makatuwid, ang pagpapakilala ng mga sagot na ito ay hindi lamang isang trick sa pag-uusap. Duwag isang manpamumuhay. Pinili nitong huwag mawalan ng galit, kundi manindigan ng may presensya at kalinawan. Ngayon matututunan mo ng eksakto kung paano gawin ito. Hakbang-hakbang hanggang sa maabot mo ang 5 parirala na maaaring baguhin ang anumang sitwasyon. At maniwala ka sa akin, kapag nasubukan mo na ang mga ito, hindi mo na muling makikita ang isang talakayan sa parehong paraan. Ilang beses mo na bang pinagsisisihan ang isang sinabi mo sa init ng pagtatalo? Ang galit ay mabilis, ngunit nag-iiwan ito ng mahabang bakas. Ang problema ay kapag sinusubukan ng isang tao na pukawin ka, ang likas na ugali ay upang tumugon sa uri, sumigaw, umatake, ipagtanggol ang iyong sarili ng may galit. Ngunit ito mismo ang inaasahan ng iba. At kapag nawalan ka ng kontrol, nawawalan ka rin ng pamumuno sa sitwasyon. Naniniwala ang mga Stoic na ang pinakadakilang larangan ng digmaan ay hindi ang pag-uusap, kundi ang isipan. Sinabi ni Epictetus na walang sinuman ang maaaring saktan ka ng walang iyong pahintulot at iyon ay napupunta sa mga salita. Kung hahayaan mong magdesisyon ng iba kung ano ang magiging reaksyon mo, nakontrol mo na ang eksena. Ngunit kapag nahawakan mo ng mahigpit ang iyong damdamin, nagbabago ang argumento. Hindi ka na lamang bahagi ng problema, kundi ang sanggunian ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Isipin ang isang debate sa trabaho kung saan ang isang tao ay nagsisikap na magpataw ng autoridad sa pamamagitan ng pagsigaw. Habang ang lahat ng iba ay hindi komportable, pinapanatili mong mababa ang iyong tinig, ang iyong tingin ay matatag at tumugon ka ng malinaw. Sa sandaling iyon, ang agresibong tao ay nagiging mas maliit dahil ang katahimikan ay nagpapakita kung sino talaga ang namamahala. At hindi lamang ito tungkol sa pagkapanalo ng isang argumento, kundi tungkol sa pagkuha ng paggalang mula sa mga taong nagmamasid. Siyempre, ang pagpipigil sa sarili ay hindi nangangahulugang lunukin ang lahat. Nangangahulugan ito ng pagpili ng pinakamahusay na paraan upang tumugon, nang hindi na hostage sa emosyon ng sandaling iyon. Ito ay tulad ng nasa isang bangka sa gitna ng bagyo. Ang nawawalan ng pag-asa ay lumulubog. Siya na nananatiling kalmado ay nakakasumpong ng timon at inaakay ang lahat ng ligtas. Ang pagpipigil sa sarili ay ang timon na pumipigil sa iyo na madala ng magaspang na dagat ng mga pag-uudyok sa makatuwid. Bago mag-isip tungkol sa mga handa ng parirala, kinakailangan na maunawaan ang batayan na sumusuporta sa kanila, katahimikan. Kung wala ito, ang anumang tugon ay maaaring tunog tulad ng kabalintunaan o pag-atake. Ngunit sa pamamagitan nito, kahit na ang pinakasimpleng parirala ay nagiging isang makapangyarihang sandata, at yun mismo ang gagawin natin kung paano gamitin ang mga salita na kasama ang kalmado, ay nag-aalis ng anumang pagmamataas. Sagot 1, hindi ko kailangang itaas ang aking boses upang maging tama. Pamumuno sa pamamagitan ng katahimikan, ang pariralang ito ay tulad ng isang bato na itinapon sa isang kalmadong lawa. Maliit, ngunit may kakayahang lumikha ng mga alon na kumalat. Kapag ginamit mo ito, agad itong nagpapadala ng 2 mensahe. Una, magtiwala ka sa sinasabi mo. Ang pangalawa ay hindi siya mahuhulog sa isang laro ng pagsigaw at kawalan ng kontrol. Parang sinasabi niya nang hindi na kailangang magpaliwanag ng labis, ako ang nangingibabaw sa sitwasyon, hindi ang sitwasyon ang nangingibabaw sa akin. Isipin na nasa isang pulong kung saan ang isang tao ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas.
Sinusubukang mag-utos ng paggalang sa pagsigaw. Sa sandaling ito, sa halip na sumagot sa parehong tono, kalmado mong inilalabas ang pangungusap na ito. Ang epekto ay agad-agad. Ang taong sumisigaw ay napagtanto na nawalan ito ng epekto at ang iba pang naroroon ay nagsisimulang makita ka bilang isang sanggunian para sa pamumuno. Hindi lang kung ano ang sinasabi mo, kundi ang paraan ng pagsasabi mo. Ang lihim ay nasa tono. Ang pagsasabi ng pariralang ito ng mahinahon, ng walang sarcasm, ay nagdaragdag ng timbang nito ng higit pa. Dahil hindi ito tungkol sa pagpapahiya sa iba, kundi tungkol sa pagpapakita na ang katatagan ay hindi nangangailangan ng ingay. Ito ay buhay na patunay na ang kumpiyansa ay ipinapasa sa katahimikan, hindi sa kaguluhan. Kadalasan ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay mas mahalaga kaysa sa lakas ng boses. Ang sagot na ito ay isang paalala din sa iyo. Binigyang diin niya na hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay sa sino man sa init ng talakayan. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw. Ito ay naninindigan ng matatag kahit na sa mababang tinig. Kapag na-internalize mo ito, hindi mo lamang disarm ang mayabang, ngunit lumikha ka ng isang halimbawa ng posturing para sa lahat ng tao sa paligid, sa makatuwid. Subukang gamitin ang pariralang ito sa mga tensyon sa pang-araw-araw na sitwasyon. Maari itong mangyari sa bahay, sa trabaho o kahit sa isang kaswal na pag-uusap. Ang epekto ay halos palaging pareho. Ang kabilang panig ay nagulat, ang kapaligiran ay muling nag-oorganisa, at lumabas ka hindi bilang isang taong nanalo sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit bilang isang taong nakakuha ng paggalang para sa pagkadalubhasa sa iyong sarili. Sagot 2. Ang paraan ng pagsasalita mo ay nagsasabi ng higit patungkol sa iyo kaysa sa akin. Salamin na disarms pag-atake, ang salitang ito ay tulad ng paghawak ng isang salamin sa harap ng isa pa. Imbes na ibalik ang pagiging agresibo, ipakita mo lang sa kanya ang refleksyon ng sarili niyang pag-uugali. Makapangyarihan ito dahil inaalis nito ang focus mula sa iyo at ibinabalik ito sa umaatake. Napagtanto ng tao, kahit na hindi sinasadya, na ang paraan ng kanyang pagkilos ay naglalantad sa kanya ng higit pa kaysa sa mga salitang ginagamit niya. Isipin ng isang tao na nagsisikap na mapahiya ka sa publiko, na nagpapataas ng kanilang tono upang magmukhang mas malakas. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pariralang ito, nang hindi binabago ang iyong tinig, inilalagay mo ang bigat ng responsibilidad sa kabilang panig. Ang pag-atake ay nawawalan ng lakas dahil tumigil ito sa pagiging isang duel at nagiging isang larawan. Ang sinumang nanonood ng eksena ay agad na nauunawaan kung sino ang may kontrol. Ito ay isang hindi nakikitang sampal, ngunit may tiyak na epekto. Ang pinakamalaking epekto ay upang ipakita na hindi mo hahayaan ang iyong sarili na maapektuhan. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili o labanan ang parehong negatibong enerhiya. Inilalantad lamang nito, mahinahon, na ang agresibong saloobin ay nagsasalita para sa sarili nito. Ito ay nag-aalis ng sandata sa provokateur dahil inaasahan niya ang paglaban, hindi pagmumuni-muni. At kapag napagtanto ito ng mga manunood, ang timbangan ng paggalang ay pabor sa kanila. Gumagana rin ang pariralang ito bilang emosyonal na proteksyon. Ipinaalala nito sa iyo na ang mga masasakit na salita ng iba ay hindi tumutukoy sa kung sino ka. Tinutukoy lamang nila kung sino ang nagbigkas sa kanila. Ang pagdistansya na ito ay isa sa pinakadakilang aral ng Stoic. Huwag kumuha ng bigat na hindi pag-aari mo. Ang pananalita ng iba ay ang kanyang problema, hindi sa iyo. Kaya't panatilihin ang sagot na ito bilang isang praktikal na tool. Gamitin ito kapag sinusubukan ng isang tao na maliitin ka ng kabalintunaan, sarcasm o pagmamataas. Hindi lamang nito, pinuputol ang pag-atake ngunit pinalalakas ka rin sa loob.
Dahil sa tuwing gagamitin mo ito, pinatitibay mo sa iyong sarili ang katiyakan na hindi mo kontrolado ang pag-uugali ng ibang tao, ang iyong sarili lamang. Sagot. 3. Makikipag-usap kami kapag magagawa namin ito ng may paggalang. Pagtatakda, ang malinaw na mga hangganan, ang pariralang ito ay tulad ng pagguhit ng isang hindi nakikitang linya sa lupa at sinasabi, hindi ka makakalampas dito. Hindi ito agresibo, hindi ito isang pag-atake, ngunit nilinaw nito na ang pag-uusap ay nagpapatuloy lamang sa loob ng ilang mga limitasyon. Ito ay isang eleganteng paraan upang maprotektahan ang iyong dignidad nang hindi kinakailangang itaas ang iyong boses o mahulog sa laro ng iba. Hindi ka tumakas, ngunit hindi ka rin sumusuko. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay nasasabik, nagsasalita ng walang tigil, nakakagambala o kahit na nakakasakit. Imbes na lumaban ka, huminga ka ng malalim at bitawan ang katagang iyon. Ang mensahe ay direkta, kung walang paggalang, walang dialogo. Agad nitong binabago ang dinamika dahil inilalagay nito ang responsibilidad na ipagpatuloy ang pag-uusap sa mga kamay ng iba. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang sagot na ito ay nagpapalakas din sa iyo sa loob. Kapag sinabi mo ito, hindi mo lamang tinuturuan ng iba, pinapaalala mo sa iyong sarili na hindi mo kailangang tumanggap ng anumang uri ng paggamot. Ito ay isang kilos ng pagpapahalaga sa sarili. At kapag napagtanto ng tao na hindi ka nakikipag-ayos, sa paggalang, nauunawaan nila na hindi ka nila maaaring manipulahin. Mula sa pananaw ng Stoic, ang pariralang ito ay nagdadala ng kakanyahan ng panloob na disiplina. Sinabi ni Marcus Aurelius na hindi tayo dapat mag-aksaya ng enerhiya sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kung ang iba ay nagpipilit na walang respeto, ang nasa ilalim ng kanilang kontrol ay ang desisyon na umalis, hindi upang kumbinsihin ang isang tao na magbago sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay tahimik na puwersa. Gamitin ang sagot na ito sa mga sitwasyon kung saan nawala ng thread ang pag-uusap. Ito ay tulad ng isang estratehikong pag-pause. Alinman sa pagbabago ng tono o walang dialogo. At kahit na iginigiit ng ibang tao, ang pagiging agresibo na patunayan mo na hindi ka yumuyuko. Ito, sa huli, ang bumubuo ng tunay na katahimikan, ang katahimikan ng mga taong napagtanto na nawalan sila ng kapangyarihan na maabot ka, sagot Wartrum. Mas gugustuhin kong huwag ipagpatuloy ang pag-uusap na ito, pagprotekta sa enerhiya at personal na dignidad. Ang pariralang ito ay maaaring mukhang masyadong simple, ngunit nagtataglay ito ng napakalaking lakas. Kapag ginamit mo ito, malinaw mong sinasabi na hindi ka gagastos ng enerhiya sa isang bagay na hindi humahantong sa kahit saan. Ito ay tulad ng pagpatay ng susi ng isang maingay na makina. Ang tunog ay tumitigil kaagad. Hindi mo kailangang manalo sa argumento, kailangan mo lang magpasya na hindi ka na makikibahagi dito. Isipin na may nagpipilit na pukawin ka, paulit-ulit na nagtatalo ng walang lohika o nagsisikap na hilahin ka sa pagkapagod. Sa halip na pahabain ang labanan, inilalabas mo ang pariralang ito ng may katahimikan. Ang epekto ay agad dahil inaasahan ng iba na manatiling nakahook ka sa laro. Ngunit kapag umatras ka ng may dignidad, nawawala sa kanya ang madla na nagpatibay sa pag-atake. Ang sagot na ito ay isa ring uri ng pag-aalaga sa sarili. Madalas nating igiit ang mga walang silbi na talakayan sa pag-iisip na kailangan nating patunayan ang isang bagay. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, walang sino man ang nagbabago ng kanilang isip sa init ng galit. Sa pamamagitan ng pag-atras, ipinapakita mo ang praktikal na karunungan, panatilihin ang iyong kapayapaan at isave ang lakas para sa kung ano talaga ang mahalaga.
Sabi nga ni Seneca, masyadong maikli ang buhay para gugulin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang isa pang makapangyarihang punto ay ang paggalang na nagbibigay inspirasyon sa saloobing ito. Napagtanto ng tagamasid na hindi ka tumakas dahil sa kahinaan, kundi dahil sa malay tao na pagpili. Ito ay nagdudulot ng awtoridad dahil ipinapakita nito na alam mo kung paano pumili kung saan mo ipamuhunan ang iyong enerhiya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang general ay alam na ang ilang mga labanan ay hindi nagkakahalaga ng pakikipaglaban at hindi yon nagpapababa sa kanyang lakas. Inilalagay lamang nito sa kung ano ang mahalaga. Kaya sa susunod na pakiramdam mo ay papunta na ang isang pag-uusap sa isang patay na dulo, subukang gamitin ang pariralang iyon. Hindi bilang pag-atras, kundi bilang pagpapatibay ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ang uri ng tugon na hindi lamang nagpapatahimik sa iba, ngunit nagpapaalala rin sa iyo na ikaw ang tagapag-alaga ng kanilang enerhiya. At iyon sa kaibuturan ng iyong kalooban, ang pinakadakilang kapangyarihan na maaari mong taglayin. Sagot, Pimu. Iyon ang iyong opinyon at iginagalang ko ito, ngunit hindi ko ito ibinabahagi. Emosyonal na kalayaan ng walang paghaharap ang pariralang. Ito ang perpektong balans sa pagitan ng katatagan at kagalang-galang. Ipinapakita nito na nakikinig ka sa iba, ngunit hindi mo hinayaang mayanig ang iyong sarili. Sa halip na mag-react ng may kabalintunaan o paghamak, kinikilala mo ang posisyon ng tao habang ipinapahayag mo rin ang iyong sarili. Ito ay tulad ng pagtatayo ng isang hindi nakikitang pader. Hindi ka umaatake, ngunit hindi mo rin pinapayagan ang mga pagsalakay. Isipin na nasa isang debate kung saan sinusubukan ng isang tao na ipataw ang punto ng pananaw na para bang ito ay ganap na katotohanan. Kapag ibinaba mo ang pariralang ito, nilinaw mo na hindi ka yumuyuko, ngunit hindi lumilikha ng klima ng digmaan. Napagtanto ng isa pa na hindi ka nila makumbinsi at higit sa lahat, nauunawaan na hindi mo kailangang lumaban upang manindigan sa iyong paninindigan. Nagdudulot ito ng agarang paggalang. Ang sagot na ito ay nagdadala ng puso ng pilosopiya ng Stoic, panloob na kalayaan. Itinuturo ni Epictetus na hindi natin makokontrol ang opinyon ng iba kundi ang ating sarili. At narito ang susi. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento upang makaramdam ng ligtas. Kumpirmahin mo lang, mahinahon na iba ang iniisip mo. Bang sa loobin na ito ay mas malakas kaysa sa anumang agresibong pagtugon. Ang kapangyarihan ng pariralang ito ay nakasalalay din sa katotohanan na pinipigilan nito ang pagkasira at pagkaluha. Maraming mga argumento ang nagpapatuloy lamang dahil ang isang tao ay nagpipilit na manalo sa iba. Ngunit kapag sinabi mo ang iyong posisyon nang walang paghaharap, ang pag-uusap ay nawawalan ng gasolina. Ito ay tulad ng pagpatay ng apoy, hindi sa pamamagitan ng tubig, ngunit sa pamamagitan ng pag-aalis ng oxygen. Basta namamatay ang apoy, gamitin ang sagot na ito sa tuwing napipilitan kang tanggapin ang isang bagay na hindi tumutugma sa iyong katotohanan. Sa trabaho, kasama ang pamilya o mga kaibigan, nagpapakita siya ng emosyonal na kapanahunan at kalayaan. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa paggalang at hindi mo rin kailangang tanggapin na mamuhay ng magkasama. Ito ang marka ng mga namumuno sa kanilang sariling mga isip at ito ang talagang nagpapatahimik sa mga mayabang. Sa likod ng bawat parirala na nakita natin hanggang ngayon ay may isang lumang prinsipyo, pagpipigil sa sarili. Naiintindihan ng mga Stoiko na ang tunay na lakas ay hindi sa pagdomina sa iba, kundi sa pagdomina sa sarili.
Si Marcus Aurelius, emperador at pilosopo, ay sumulat sa kanyang sarili, "Kung ang sino man ay nakasakit sa iyo, tandaan na siya ang nagkakamali." Binabago ng pananaw na ito ang lahat dahil inilalabas tayo nito sa bitag ng automatikong reaksyon. Sinabi ni Epictetus na hindi ang mga katotohanan ang nakakagambala sa atin, kundi ang paraan ng ating reaksyon sa mga ito. Kapag naunawaan mo ito, napagtanto mo na ang bawat argumento ay talagang isang pagsasanay sa panloob na kalayaan. Ang iba ay maaaring sumigaw, maaaring subukang pukawin ka, ngunit ikaw lamang ang magpapasya kung ang mga salitang ito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa iyong kalagayan ng pag-iisip o hindi. Ito ang tunay na self-mastery. Itinuro ni Seneca na ang paggugol ng oras sa mga provocations ay pag-aaksaya ng buhay. Sinabi niya na ang galit, kahit na matuwid, ay gumagawa sa atin ng mga alipin. Ibig sabihin, kung sumali ka sa laro ng pagiging agresibo, natalo ka na. Ngunit kung mananatiling kalmado ka at pumili ng matalinong parirala, gagawin mo ang sitwasyon sa pag-aaral. Ang pilosopiya ay tumigil sa pagiging teorya at nagiging praktikal sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga aral na ito ay hindi nakatali sa mga lumang aklat. Humihinga sila sa kasalukuyang mga sitwasyon. Kapag sinabi mong, "Hindi ko kailangang itaas ang aking boses upang maging tama," inilalapat mo ang katahimikan ni Marcus Aurelius. Kapag sinabi niya na ito ang iyong opinyon at iginagalang ko ito ngunit hindi ko ito ibinabahagi, nabubuhay siya sa panloob na kalayaan ni Epictetus. At kapag pinili niyang tapusin ang isang pag-uusap upang mapanatili ang kanyang kapayapaan, iginagalang niya ang payo ni Seneca tungkol sa hindi pag-aaksaya ng enerhiya. Sa makatuwid, huwag tingnan ang mga pariralang ito bilang mga handa ng sagot, kundi bilang mga pagmumuni-muni ng isang pilosopiya ng buhay. Ang mga ito ay mga tool na makakatulong sa iyo na sanayin ang hindi nakikitang kalamnan ng isip, emosyonal na disiplina. At habang mas nagsasanay ka, mas napagtanto mo na ang pagpapatahimik ng mga mayabang na tao ay hindi tungkol sa panalo sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit tungkol sa panalo sa loob ng iyong sarili muna. Kapag inilalapat mo ang mga tugon na ito sa pagsasanay, hindi mo lamang ipinagtatanggol ang iyong sarili mula sa mga pag-atake. Nagtatayo siya ng isang imahe ng autoridad sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanya. Napagtanto ng mga nagmamasid na hindi ka madaling mawala ng kontrol, na alam mo kung paano ipilit ang iyong sarili nang hindi sumigaw. Nagdudulot ito ng tahimik na paggalang na hindi na kailangang hilingin o hingin. Ito ay ipinanganak lamang mula sa iyong pag-uugali. Sa lugar ng trabaho, halimbawa, ang paggamit ng mga katahimikan sa mga sandali ng pagigting ay nagbabago sa paraan ng pagtingin sa iyo ng mga kasamahan at pinuno. Sa halip na makita ka bilang isang taong nawawala ng pag-asa, nagsisimula silang mapansin na ikaw ang tinig ng katwiran sa gitna ng kaguluhan. At ang postura na ito ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang mga tao ay nagtitiwala sa mga taong maaaring mapanatili ang kanilang balanse kapag ang iba ay malapit ng sumabog. Sa pamilya at mga kaibigan, malalim din ang epekto. Kadalasan, ang mga pagtatalo ay nagpapatuloy dahil ang isang tao ay palaging nagpapakain ng apoy. Ngunit kapag pinili mo ang matalinong mga parirala, sinisira mo ang siklo ng salungatan. Unti-unti, ikaw ay nagiging isang sanggunian ng katandaan, ang isa na alam kung paano malutas ng hindi nagdaragdag ng problema. Nagdudulot ito hindi lamang ng paggalang, kundi pati na rin ng paghanga. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang epekto na ito ay lampas sa mga taong naroroon sa talakayan. Sa paglipas ng panahon nabubuo ang iyong reputasyon. Ang bawat isa ay nagsisimulang iugnay ang kanilang imahe sa kalmado, katatagan at kakayahang magtakda ng mga limitasyon ng walang pagiging agresibo. Ito ay nagiging isang uri ng personal na tatak na sumasama sa iyo kahit saan, kaya't huwag maliitin ang abot ng mga sagot na ito.
Hindi lamang ito nagsisilbi upang patahimikin ang isang mayabang na tao sa sandaling ito, ngunit upang hubugin kung paano ka maaalala. At the end of the day, hindi ba't ito ang hinahanap nating lahat? Upang makilala hindi sa ingay na ginagawa natin, kundi sa karunungan na ipinapakita natin. Pagdating sa puntong ito, napagtanto mo na ang kapangyarihan na maaring magkaroon ng maliliit na parirala kapag ginamit ng matalino. Ang mga ito ay maikli na sagot, ngunit nagdadala sila ng napakalaking lakas dahil ang mga ito ay ipinanganak mula sa pagpipigil sa sarili. Tandaan natin, una, hindi ko na kailangang itaas ang boses ko para maging tama. Pangalawa, ang paraan ng pagsasalita mo ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa iyo kaysa sa akin. Pangatlo, mag-uusap tayo kapag magagawa natin ito ng may paggalang. Pang-apat, mas gugustuhin kong huwag nang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. At ang ikalima, iyan ang iyong opinyon at nire-respeto ko ito. Ngunit hindi ko ito ibinabahagi. Ang 5 parira lang ito ay bumubuo ng isang tunay na kalasag laban sa kayabangan at pagiging agresibo. Ginamit ng mahinahon, hindi lamang nila pinatahimik ang isa't isa, kundi inihahayag din nila ang kanilang panloob na lakas. Ang pinakamagandang bagay ay hindi nila kailangan ng pagsigaw o pagkakasala. Nangangailangan lamang sila ng pagkontrol sa sarili at iyan ang pinakadakilang tagumpay na maaaring makamit ng sinuman sa isang pagtatalo. Ngayon isipin, sa anong mga sitwasyon sa ito'y pang-araw-araw na buhay, maaari mong ilapat ang mga katagang ito. Marahil sa isang pagpupulong sa trabaho, kung saan may nagpipilit na magpataw ng autoridad. Siguro sa bahay sa isang mahirap na pag-uusap, o kahit sa mabilis na debate sa trapiko, sa pila, kahit saan sinusubok ang pasensya. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas natural ito ay magiging. At narito ang paanyaya, isulat sa mga komento kung alin sa 5 parira lang ito ang balak mong gamitin muna. Ibahagi ang iyong karanasan dahil maaari itong magbigay ng inspirasyon sa iba na dumaranas ng parehong hamon. Sama-sama tayong lumikha ng isang espasyo sa pag-aaral, kung saan ang bawat matalinong tugon ay nagiging isang kolektibong panalo. Kung ang nilalaman na ito ay may katuturan para sa iyo, samantalahin at mag-subscribe sa channel. Ibon ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga paparating na video tungkol sa stoicism, self-mastery at emosyonal na katalinuhan. At tandaan, ang mga nagkokontrol sa kanilang mga salita ay kinokontrol din ang kurso ng talakayan at madalas ng buhay mismo. Ngayong alam mo na ang 5 parira lang ito, ang tanong na natitira ay patuloy mo bang hahayaan ang iba na magpasya sa tono ng iyong mga pag-uusap o makokontrol mo ba? Ang bawat sagot na nakita natin dito ay hindi lamang isang paraan upang patahimikin ang isang tao, ngunit isang pagsasanay ng panloob na kapangyarihan. Ang tunay na paggalang ay hindi nagmumula sa pagsigaw, kundi sa katahimikan na hindi kayang ipagwalang bahala ng sinuman. Isipin mo na lang ang mga huling pag-uusap ninyo. Ilan kaya ang natapos ng iba kung ginamit mo ang isa sa mga katagang ito? Gaano karaming beses mo mapanatili ang iyong lakas, ang iyong dignidad at kumita pa ng higit na paggalang sa pamamagitan lamang ng pagpili ng katahimikan kaysa galit? Ang pagmumuni-muni na ito ay isang paanyaya upang baguhin ang iyong paraan ng reaksyon mula ngayon. Hindi lamang ito tungkol sa panalo sa isang pag-uusap. Ito ay tungkol sa pagkatalo sa iyong sarili. Ang mga arogante ay maaaring itaas pa ang kanilang tinig, ngunit kapag tumugon ka ng may katatagan at katapatan, ipinapakita nito na walang sinuman ang may kapangyarihan sa iyong panloob na kapayapaan. Ito ay stoicism sa pagsasanay. Ito ay upang mamuhay ng may kalinawan, lakas at emosyonal na katalinuhan. Kaya iniiwan ko sa iyo ang hamon na ito. Pumili ng isa sa mga pariralang ito at gamitin ito sa susunod na sitwasyon na lumitaw. Obserbahan ang epekto, hindi lamang sa iba kundi sa iyong sarili.
Mapagtanto mo na ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ay mas mahalaga kaysa sa anumang sigaw na tagumpay. At bago ako umalis, nais kong magtanong sa iyo ng isang bagay. Kung nakatulong sa iyo ang nilalaman na ito, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya. Sa ganitong paraan, matututunan mo kung paano ilapat ang karunungan ng Stoic sa pang-araw-araw na buhay. Sabihin sa akin sa mga komento, alin sa mga pariralang ito ang una mong gagamitin. Ang iyong karanasan ay maaring maging inspirasyon na kailangan ng isang tao ngayon.